Ang malakas na hagupit ng hangin, ang unang narinig ni Ligaya bago pa man niya maramdaman ang pagyanig ng buong mansyon. Sa labas ng malalaking bintana ng silid, tulugan ng kambal. Ang Tagaytay ay binabalot ng isang unos na tila walang katapusan kulob na dumadagundong. Kidlat na lumililaw sa madilim na kalangitan at ulan na bumubuhos na parang luha ng nagdadalamhati. Sa kanyang bisig, nakayakap si Ligaya kay Mateo na nanginginig at umiiyak habang binabangungot. Ang maliit na bata ay nakasiksik sa kanyang dibdib. Ang mga kamao ay nakakuyong sa kanyang damit habang binubulungan siya ni Ligaya ng mga matatamis na pampatulog, mga kundiman mula sa kanyang probinsya, sa pagsisikap na paalisin ang mga masasamang panaginip. Siya, tiyo ko, nandito si Gayang. Higtas ka, bulong niya. Ang sariling puso ay bumibilis sa bawat pagtama ng hanin sa pader. Si Isabel, ang kakambal ni Mateo, ay nagising din. Malaki ang mga mata na nakatitig sa dilin. Ang munting katawan ay naninigas sa takot. Nagkaroon ng kaunting pag-asa nang biglang lumiwanag ang buong mansyon sa isang segundong mabilis na pagbalik ng kuryente. Ngunit kasunod nito ay ang mas malalim at mas nakakatakot na dilim. Pundido ang lahat. Kasabay ng pagkawala ng ilaw, isang mahina, pabulong na tunog ng alarma ang umalingaw mula sa isang lugar sa mansyon. Isang tinig na parang nagsasabing panganib. Bago ito tuluyang tumigil, nilamon ng ingay ng bayo. Ang puso ni Ligaya ay lumuntag sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong brownout. Ang sistema ng seguridad na karaniwan ay hindi bumibigay kahit sa malalakas na bagyo ay tumigil. Agad niyang naalala ang mga kakaibang pahiwatig ni Lola Aurora ilang linggo na ang nakaraan habang aayos sila ng hardin ng mga orchidyas. Gayang, sa buhay na ito, kailangan mong maging listo. Kung sakaling may mangyari, may isang silid sa likod ng lumang aparago sa pasilyo sa itaas. Mayroon itong sariling bentilasyon at sapat na supply para sa mga bata. Ang mga salita ay kakaiba, halos tropetiko, at sa panahong iyon ay hindi gaanong pinansin ni Ligaya. Ngayon, ang bawat salita ay tumatak na parang martilyo sa kanyang isip. Pel, tiyo, bulong niya, ang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng unos. Kailangan nating lumita. Dahan niyang binuhat si Mateo, na halos tulog pa, ngunit nakakapit ng mahigpit. Inakay niya si Isabel, na tahimik, ngunit mabilis na kumilos. Ang mga mata ay nakakapit sa kanya, na tila siya ang tangi nitong ilaw sa dilim. Sa kabila ng matinding takot, may kakaibang lakas na bumalot kay Ligaya. Ang mga batang ito, ang kanyang mundo. Siya ang kanilang tagapagtanggol. Sa gitna ng napakalaking mansyon, sa mga pasilyong natatakpan ng dilim na halos makakapal, bawat anino ay tila may buhay, at bawat pagaspas ng hangin ay tila isang bulong ng panganib. Ang tunog ng kanyang sariling mga yapa at ng maliliit na yapak ni Belle sa kanyang likuran ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Nakarating sila sa lumang aparador na tinukoy ni Lola Aurora. Sa paghahanap, sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang pihitan sa likod ng isang natatagong bahagi ng kahol. Sa pagpihit, isang bahagi ng dingding ang bumukas, nagbubunyad ng isang maliit, madilim na lagusan. Dito tayo, bulong ni Ligaya, at dahan niyang iginya ang kambal sa loob, isinasara ang pinto sa likuran nila. Ang silid ay maliit, ngunit may sapat na espasyo para sa kanilang tato. May maliit na ilaw na baterya roon, at isang maliit na bag ng mga emergency supplies. Sa loob ng silid, kahit pa naririnig pa rin ang hagupit ng bagyo, naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang kaligtasan.
Niyakap niya ang kambal na parehong mahigpit na nakakapit sa kanya. Ligtas na tayo, aking mga anghel, bulong niya. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Sa kabila ng madilim, bumubuhos na ulan, ang itim na kotse ni Gabriel Alcantara ay huminto sa harap ng napakalaking bakal na gate ng Alcantara Estate. Ang malaking mansyon ay balot ng dilim, isang nakakatakot na anino sa gitna ng bagyo. Ano na naman ito? Pulong niya sa sarili. Agad niyang naabot ang kanyang telepono upang tawagan ang security office. Ngunit walang signal. Hindi rin sumasagot ang gate. Naramdaman niya ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod, isang pamilyar na kaba na bumabalit mula sa isang malalim na hukay ng alaala. Ang huling pagkakataon na ang mansyon ay ganito katahimik ay hindi niya matapos ang pangungusap sa kanyang isip. Manuel, anong nangyayari? Tanong niya sa kanyang driver na halatang kinakabahan din. Hindi ko po alam, Sir Gabriel. Walang kuryente at mukhang pati po ang generator ay hindi gumana, sagot ng driver, sabay pakiramdam sa mga lock ng pinto. Sa isang iglap, bumaba si Gabriel mula sa kotse. Ang malakas na ulan ay agad na bumasa sa kanyang mamahaling suot. Ang pagkabahala para sa kanyang mga anak ay nagtulak sa kanya na kumilos ng mabilis. Naramdaman niya ang matinding pagkabahala na halos hindi niya makahinga. Bel. Tio. Ligaya. Iyan ang tanging tumatakbo sa kanyang isip. Sa paggamit ng kanyang susi, pinilit niyang buksan ang gate. Nang bumukas ito, nang may mahinang kaluskos, agad siyang tumakbo patungo sa mansyon. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas malakas na tibok ng puso. Ang loob ng mansyon ay mas madilim pa kaysa sa labas. Ang mga anino ay sumasayaw sa bawat pagkidlat. Tio. Ligaya. Tawag niya. Ang kanyang tinig ay nag-atpo sa malaking silid. Walang sagot, maliban sa tunog ng kanyang mga yapak at ang ingay ng bagyo. Naramdaman niya ang pagkataranta. Ang takot na nakabaon sa kanyang puso ay nagsisimulang sumigaw. Tinakbo niya ang bawat silid sa ibabang palapag. Sumisigaw sa mga pangalan ng kanyang mga anak. Walang Bel, walang Tio, walang Ligaya. Umakyat siya sa hagdanan, dalawa ang hakbang. Ang bawat pinto ay kanyang binuksan, ngunit wala. Pagdating niya sa silid ng kambal, ang mga kama ay walang tao. Ang mga kumot ay nakatumbas sa sahig. Isang pangitain ng kanyang pinakamasamang bangungot ang gumapang sa kanya. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang kakaibang bagay, isang lumang aparador na nakabukas ng bahagya sa pasilyo. May pakiramdam siyang kakaiba. Lumapit siya at sa paghahanap, nakita niya ang maliit na pihitan. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang maliit na silid. Doon sa loob ng maliit na silid, nakita niya sila. Si Ligaya, nakayakap sa kanyang kambal na parehong mahimbing na natutulog, ngunit ang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang damit. Ang mukha ni Ligaya ay namumutla, ngunit may matinding kapayapaan sa kanyang mga mata nang makita siya. Sir Gabriel, bulong niya, na tila nagmamadaling ipaliwanag. Naalala ko po ang sinabi ni Lola Aurora tungkol sa silid na ito. May kuryente po dito. Hindi niya hinayaan na tapusin ni Ligaya ang kanyang paliwanag. Lumuhod si Gabriel, niyakap ang kanyang mga anak at si Ligaya ng mahigpit. Isang malaking paghinga ng ginhawa
ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Ang kaba ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pasasalamat at paghanga. Hindi lang basta isang katulong si Ligaya. Siya ang tagapagligtas ng kanyang mga anak. May kakaiba sa babaeng ito, isang lakas at katinuan na bihirang makita. Sa diri ng silid, sa gitna ng bagyo, naramdaman ni Gabriel ang isang liwanag na umusbong sa kanyang puso, isang asa na matagal nang nawala. Kinabukasan, ang Tagaytay ay binati ng isang sariwang, malinaw na umaga. Ang hangin ay presko, at ang kalanitan ay bughawon na bughaw. Tila ba walang unos na dumaan. Ngunit sa loob ng Alcantara Estate, ang kapaligiran ay nananatiling mabigat. Ang mga bakas ng pinsalang mula sa bagyo ay kita, mga puno na natumba, mga kabel ng kuryente na nakasabit, at ang patay na sistema ng seguridad. Pagsapit ng almusal, matapos masiguro na maayos ang kambal at nakakain ng sapat, bumaba si Ligaya sa kusina kung saan tahimik na nagtatrabaho ang iba pang mga kasambahay. Ang lahat ay nakikipag-usap ng pabulong. Ang mga mata ay paminsan-minsan ay sumusulyap kay Ligaya na may halong usisa at kaunting pagdududa. Alam niyang kumalat na ang balita tungkol sa pagkawala ng kuryente at ang kanyang ginawa. Hindi nagtagal, isang anino ang bumalot sa dining area. Pumasok si Doña Estrella de la Vega Alcantara, ang kanyang elegante at mahal na barot. Saya ay perpektong plansyado, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas, tila nagsusuri sa lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Anya, ang kanyang tinig ay malinaw at kontrolado. Narinig ko ang tungkol sa nangyari kagabi. Ligaya, ama ba? Ikaw ang nakakita sa mga bata. Tumango si Ligaya, ang kanyang puso ay kumakabob. Opo, Doña Estrella. Ako po ang nakakita sa kanila. Ayon po sa tinuro ni Lola Aurora. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Lola Aurora. Biglang puto ni Doña Estrella, ang kanyang ngiti ay kumislap, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Interesante. Kaya pala nawawala ang mga bata ng matagal bago sila makita. Baka naman kulang sa pag-iinat. O di kaya, sa sobrang pagiging bago mo sa mansyon, hindi mo pa lubusang naiintindihan ang lahat ng mga pamamaraan dito. Ang mga salita ay bumagsak sa Ligaya tulad ng matatalim na karayom. Ang mga kasambahay sa paligid ay nagkatinginan. Pakiramdam ni Ligaya ay pinitiga ang kanyang lalamunan. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili na sabihing ginawa niya ang lahat para sa mga bata. Ngunit ang mga tingin at ang autoridad ni Doña Estrella ay nagpatigil sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Estrella muli, isang matatag, ngunit malumanay na tinig ang umalinong mula sa itaas ng hagdanan. Estrella, huwag kang magsalita ng ganoon sa isang batang babae na nagligtas sa mga apo ko. Si Lola Aurora Alcantara ang bumaba ng hagdan. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng karunungan, ngunit may matinding autoridad sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang eleganteng Filipiniana at bawat hakbang niya ay may dignidad. Lola, bati ni Doña Estrella. Ang ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. Nag-aalala lang po ako sa seguridad ng pamilya. At ako rin. Sagot ni Lola Aurora, ang kanyang tingin ay matalim na bumagsak kay Doña Estrella. Ngunit ang nangyari kagabi
ay hindi simpleng kakulangan ng pag-iingat. Ang sistema ng seguridad ay binaliwala. Ang generator ay pinatigil. Hindi ba't ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na bagay? Isang sadyang kilos, marahil. Ang huling mga salita ni Lola Aurora ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga mata ni Doña Estrella ay kumislap sa galit na agad niyang pinigil. Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Mumiti lang si Lola Aurora. Isang ngiti na hindi maabot ng kanyang mga mata. Ang ibig kong sabihin, Estrella, ay kailangan nating maging mas maingat. Ang panganib ay madalas na nagkukubi sa mga anino, at kung minsan, sa pinakamalapit na lugar. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ligaya, inawakan ng kamay nito, at dumiti ng buong init. Salamat, Ligaya. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Ang pagtatanggol ni Lola Aurora ay isang balabal na bumalot kay Ligaya. Ngunit ang mga salita ni Doña Estrella at ang pahiwatig ni Lola Aurora ay nagsimulang magdulot ng matinding pag-iisip sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon. Naalala niya ang isang maliit na laruan na may matalim na dulo na biglang lumitaw malapit sa mga bata na tila may naglagay doon. Naalala niya ang isang pagkakataon na halos mabigyan niya ng maling gamot si Matthew dahil ang botel ay tila sadyang napalitan. Ang mga aksidente na yon ay tila sadyang orchestrate at ngayon ang buong sistema ng seguridad. Hindi ito maaaring magkataon. May isang tao sa loob ng mansyon na sadyang gustong sakpan ang pambahal. O baka, saktan siya. Habang tinitingnan ni Ligaya ang malalaking mata ng kamal na kumakain ng kanilang almusal, naramdaman niya ang isang pangako na umusbong sa kanyang puso. Hindi siya papayag na may mangyari sa kanila. Hindi siya papayag na ang sinumang sumusubok na saktan ang mga inosenteng batang ito ay magtagumpay. Mula sa kanyang upuan sa dulo ng mesa, tahimik na pinapanood ni Gabriel ang buong pangyayari. Ang kanyang mga mata ay matalin. Sinuri ang bawat galaw ni Doña Estrella, ang bawat salita ni Lola Aurora, at ang matinding pagkabahala sa mukha ni Ligaya. Hindi niya napansin noon. Masyado siyang abala sa kanyang sariling kalungkutan. Ngunit na yon, habang nakikita niya kung paano ipinagtanggol ni Ligaya ang kanyang mga anak sa gitna ng unos, at kung paano siya ngayon ay pinupundiriya, nagsimula siyang makita ang isang bagong aspeto ng babae. Hindi lang siya isang katulong na may mabuting puso. Siya ay isang babaeng may matinding tapang, isang instinct ng ina na lumabas sa kritikal na sandali. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ligaya, hindi na lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang ilaw sa madilim na sulok ng kanyang buhay. Isang ilaw na tila nagtatago ng mga lihim na kailangan niyang malaman. Matapos ang unos na naggulot ang pagkawala ng kuryente at ang kakaibang insidente ng pag-deactivate ng security system, nagbago ang ihip ng hangin sa Alcantara Estate. Si Gabriel, na dating malihin at halos hindi makita sa mansyon, maliban sa kanyang opisina, ay unting nakita ang sarili na mas madalas kasama si Ligaya at ang kanyang mga anak. Ang pangyayari sa silid, kalungan, ay nagbukas ng mga mata ni Gabriel sa hindi lamang ang kahusayan ni Ligaya bilang isang tagapangalaga, kundi pati na rin ang kanyang puso at kaluluwa. Tuwing umaga, pagkatapos ng almusal, matutuklasan ni Gabriel si Ligaya na abala sa pag-aalaga ng hardin ng orchids ni Lola Aurora, isang gawain na tila nagpapahinahon sa kanyang espiritu. Makikita niya ang liwanag sa mukha ni Ligaya habang kausap ang mga bulaklak,
Tila may sariling wika sila. Sa hapon naman, ang mga tawa ng kambal ay nagdadala sa kanya sa sala o sa silid. Laruan, kung saan si Ligaya ay nagkukwento ng mga lumang alamat at kwentong bayan sa isang matamis na Tagalog. Ang kanyang boses ay parang himig na bumubulaklak sa tahimik na bahay. At ang tikbalang bell, iyo, ay may katawan ng tao. Ngunit may ulo at paa ng kabayo. Kwento ni Ligaya. Ang mga mata ng kambal ay malalaki sa pagkamangha. Si Gabriel, na nakikinig mula sa di kalayuan, ay napapangiti. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang mga anak na ganoon kasaya, ganoon ka-inosente. Parang nagdala si Ligaya ng sariwang hangin sa bahay na nababalot ng lumang kalungkutan. Hindi niya maitatanggi ang kakaibang init na nararamdaman niya tuwing makikita si Ligaya, isang babaeng may singling kagandahan, ngunit may kalaiman ng puso at kaluluwa na bihira niyang makita. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig kay Ligaya ng mas matagal kaysa sa nararapat, at ang mga tingin na iyon ay hindi napapansin ni Ligaya na ang pisngi ay bahagyang namumula sa bawat pagkakataon. Ngunit ang namumuong pagmamahalan sa pagitan ni Gabriel at Ligaya ay hindi nagtagal ay napansin ng isa pang pares ng matalas na mata, ang kay Doña Estrella. Para sa kanya, ang ideya na ang isang simpleng katulong ay maaring umakyat sa posisyon ng kanyang manugang at maging ina ng mga alkantara ay isang insulto, isang paglabag sa bawat prinsipyo na kanyang pinaniniwalaan. Ang mga Flores ay walang kasaysayan, walang yaman, walang kapangyarihan. Hindi sila karapat, dapat. Ang kanyang imperyo ay nasa panganin. Hindi ko hahayaan na ang isang Ligaya Flores ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko, bulong ni Doña Estrella sa kanyang sarili habang nakatayo sa bintana. Pinagmamasdan si Ligaya na nagtuturo sa kambal kung paano magtanim ng buto sa hardin. Ang kanyang ngiti ay naging isang malamig na pagnangalit. Ang unang hakbang ni Doña Estrella ay ang pag-organisa ng isang engranding salo, isang welcome home para kay Gabriel matapos ang kanyang pananahimik dahil sa pagkamatay ni Ilara. Ngunit ang tunay na layunin ay ang ipakilala si Sofia de Leon, ang iisang anak ng de Leon Group, isa sa pinakamayayamang angkan sa bansa. Si Sofia ay maganda, may pinag-aralan, at may connection. Ang perpektong kapareha para kay Gabriel. Sa gabi ng salo, ang Alcantara Estate ay nagliwanag sa mga pinag-eleganding ilaw. Ang mga bisita ay nagkakagulo, ang mga syampag ay dumadaloy, at ang mga mamahaling damit ay nagsisilawan sa bawat galaw. Si Sofia, sa kanyang pulang terno na may matamis na ngiti, ay halos hindi umalis sa tabi ni Gabriel. Sa bawat sandali, idinidiin ni Doña Estrella ang mga kabutihan ni Sofia, ang kanilang pinagmulang pamilya, at kung gaano sila angkop sa isa't isa. Si Ligaya, na naglilingkod sa mga bisita, ay hindi maiwasang maramdaman ang bigat ng bawat salita. Ang kanyang simpleng uniforme ay nagpalitaw sa kanya na mas mababa sa lahat ng naroon. Sa isang pagkakataon, habang inaabot niya ang isang tray ng kanapis, biglang tumayo si Doña Estrella at sinadyang manggain ng kanyang siko dahilan upang matapon ng isang baso ng leadwin sa puding damit ni Sofia. Ay Ligaya, napakaburara mo naman. Hindi ka ba maingat? Sigaw ni Doña Estrella na may bahid ng pagkadismaya. Sofia, aking mahal, pasensya na, ang mga bagong empleyado na minsan talagang wala sa lugar. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Ligaya, ang kanyang pisngi ay namumula sa kahihiyan. Si Sofia, bagamat tila naiinis, ay ngumiti ng matanis. Okay lang,
Doña Estrella. Mangyari, aksidente lang iyan. Ngunit, ang sulyap na ibinigay niya kay Ligaya ay nagsasabing iba ang kanyang iniisip. Mula sa malayo, nakita ni Gabriel ang nangyari. Nakita niya ang sinadyang galaw ng kanyang magasta at ang bigat ng kahihiyan sa mukha ni Ligaya. May isang bagay sa loob niya ang kumirot. Isang pagnanais na ipagtanggol siya. Ngunit bilang isang Alcantara, alam niya ang protocol. Hindi niya maaaring ipagtanggol ang isang katulong sa harap ng ganito karaming tao. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ligaya at ang kanyang isip ay malayo na sa mga bulong ni Sofia. Hindi lang sa salo ginawa ang mga pagsubok kay Ligaya. Nagsimula ring kumalat ang mga tsismis sa mga kasambahay. Nakita niyo ba kung paano siya nakikipag-usap kay Sir Gabriel? Parang gustong umakyat sa puwesto. Ang mga batang Alcantara ay nakuha niya na. Siguradong gagamitin niya iyan para maging donya rin. Ang mga bulong ay parang lason na kumalat at naramdaman ni Ligaya ang paglamig ng iba sa kanya. Siya na dati kinagigiliwan, ngayon ay pinagdududan. Isang hapon, habang naghahanda si Ligaya ng merienda para sa kambal, isang bagong insidente ang naganap. Inihanda niya ang paboritong pastillas ni Matthew. Ngunit ilang minuto matapos kumain si Matthew, nagsimulang mangula ang kanyang balat at nahirapan siyang huminga. Isang seryosong allergic reaction. Daling tinawag ni Ligaya ang nurse ng mansyon at si Gabriel. Ano ang nangyari? Iyaw ni Gabriel na may matinding takot sa kanyang mga mata habang ang nurse ay nag-i-iniksyon kay Matthew. Hindi ko po alam, Sir Gabriel, pastillas lang po ang ibinigay ko. Sagot ni Ligaya, ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Tumating si Doña Estrella at muling nagbigay ng mga mapanirang puna. Ito na naman, Ligaya. Hindi ka ba talaga maingat? Alam mo na ang allergies ni Mateo. Paano ka nakapaghanda ng pagkain na may mani kung alam mong bawal sa kanya? Wala pong mani ang pastillas na yon, Doña Estrella. Depensa ni Ligaya, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Naku. Sa palagay ko, ang iyong kakulangan ng karanasan ay nagdudulot ng panganib sa aking mga apo. Hindi ka ba sa tingin mo ay masyadong pabaya? Baka naman, sinasadya. Ang huling salita ay parang isang dagok na nagpabalik sa alaala ni Ligaya ang mga aksidente na nangyari noon. Ang matalas na laruan, ang maling gamot, ang pagkawala ng kuryente. Hindi na ito maaring maging nagkataon. Sa gitna ng kaguluhan, isang payapa, ngunit matatag na presensya ang lumitaw. Si Lola Aurora. Estrella, tigilan mo na yan. Walang kinalaman si Ligaya dito. Ang pastillas na yan ay galing sa kusina at alam kong walang mani. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Ligaya. Minsan, gayang ang hindi nakikita ang mas mapanganib kaysa sa nakikita. Ang mga salita ni Lola Aurora ay parang susi na nagbukas sa isip ni Ligaya. Oo, may isang bagay na hindi nakikita. Nagsimulang magduda si Ligaya sa lahat ng nangyayari. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat galaw, bawat salita. Isang gabi, habang naglilinis sa silid ng mga Alcantara, narinig niya ang mahinang bulong mula sa silid ng bagong butler, si Mang Tomas, na tila kausap si Doña Estrella sa telepono. Opo, Doña. Ang mga papeles ay nailipat na. Si Ligaya. Hindi pa. Gaanong may alam. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, ang lahat ay nasa ayos. Walang sino man
ng makakalam. Ang mga salita ay naputol nang biglang may dumating. Naramdaman ni Ligaya ang paglukso ng kanyang puso. Mga papeles? Anong mga papeles? Tino ang walang? Sino man ang makakaalam? Ang mga kaganapan ay nagtulak kay Ligaya na maging mas matulungin. Habang aayos siya ng mga libro sa study room ng yumaong asawa ni Gabriel, si Ilara, isang kakaibang kutob ang gumapang sa kanya. Napansin niya ang isang lumang kabinet na hindi gaanong nabubuksan, nakakubli sa likod ng malaking bookshelf. May nakadikit na maluwag na piraso ng kahoy sa likod ng drawer. Kuryosidad ang nagtulak sa kanya. Dahan niyang inalis ang piraso ng kahoy at doon niya nakita isang maliit, luwang journal na nakatago ng napakaliit. Ito ay nakasulat sa magagandang sulat, kamay. Ang pangalan sa takip, Ilara Alcantara. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ano ito? Ang journal ng yumaong asawa ni Sir Gabriel. Sa aalinlangan, binuksan niya ito sa isang pahina. Ang sulat, kamay, ay tila naninginig. March 12, 206, napakalamig ng hangin sa Tagaytay na iyon, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko sa loob. Parang may pumitigil sa bawat hininga ko. Ang mga transaksyon sa kumpanya, hindi ko maintindihan. Bakit may mga ganitong bagay? Hindi ito tama. Nagtanong ako kay Doña Estrella, ngulit parang iba ang tingin niya sa akin. May tinatago sila. Takot ako. Pakiramdam ko, may isang bagay na nakakubli sa likod ng isang kurtina na puno ng diamante, at kapag hinawi ko ito, magtatago ang isang napakalaking halimaw. Ligaya's hands trembled. Manakim ka. Ang kurtina na puno ng diamante. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi siya naglakas, loob na basahin pa. Nagmadali siyang ibalik ang journal sa kanyang pinagtaguan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Ilara ay hindi lang basta namatay. May takot siya. May inimbestigahan siya. At si Doña Estrella, ang mga sumunod na gabi, ay nagdala ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Gabriel at Ligaya. Isang gabing muling nawalan ng kuryente ang buong Tagaytay, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa isang malaking pagkasira sa linya, o marahil, isa na namang aksidente ni Doña Estrella na akala niya ay makahahadlang sa anumang posibleng petsa ni Gabriel kay Sofia. Natagpuan ni Gabriel si Ligaya sa silid ng kambal, nang muling pinatutulog ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang malambing na tinig. Sa ilalim ng liwanag ng isang kandila, ang silid ay naging isang maliit na santuaryo. Ang mga maanino ay sumasayaw sa dingding, at ang tanging tunog ay ang malumanay na paghinga ng mga bata at ang bahagyang pagaspas ng hangin. Si Gabriel ay umupo sa tabi ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha nitong nababalutan ng ginto mula sa apoy ng kandila. Salamat, Ligaya. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay malalim at tapat. Salamat sa lahat. Tumingin si Ligaya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan at pag-aalala. Sila po ang buhay ko, Sir Gabriel. Alam ko. At ikaw ang nagbigay ng liwanag muli sa buhay na ito. Napansin niya ang pagkapahiya sa mukha ni Ligaya. Kaya't nagpatuloy siya. Minsan, pakiramdam ko, hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Ang pagkawala ni Ilara ang bigat ng lahat ng ito at ang mga bata. Natatakot ako. Ligaya,
Hindi niya kailanman inamin ang ganoong kahinaan sa sinuman. Ngunit kay Ligaya, pakiramdam niya ay ligtas. Hindi po kayo nag-iisa. Sir Gabriel, tugon ni Ligaya. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa kanya. Ako rin po, natatakot. Hindi ko po maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang mga aksidente, ang mga bulong matnyayon, ang journal ni Doña Ilara. Napatigil si Gabriel. Journal? Anong journal? Ipinaliwanag ni Ligaya ang kanyang natagpuan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga transaksyon, ang mga tanong ni Ilara, at ang kurtina na puno ng diamante. Habang nakikinig si Gabriel, ang kanyang mukha ay nagpakita ng iba't ibang emosyon, pagtataka, galit, at sa huli, isang nakakatakot na pagdududa. Maraming mga bagay ang nagsimulang magkonekta sa kanyang isip, ang mga aalinlangan ni Ilara bago siya namatay, ang biglaang pagbabago sa kanyang madrasta, at ang lahat ng mga aksidente na nangyari sa kanyang mga anak. Sa dilin, sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang dalawa ay nagbahagi ng kanilang mga lihim na takot, mga pagdududa, at isang umuusbong na pag-asa. Ang isang hindi nakikitang panata ng tiwala at pagmamahal ay nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Hindi lamang bilang magkatuwang sa pagpapalaki ng mga bata, kundi bilang mga kaluluwa na magkasama sa gitna ng isang bagyo, handang harapin ng anumang hamon para sa kanilang pamilya at para sa isa't isa. Ang gabing iyon ay isang paalala na sa pinakamadilim na sandali, ang pag-asa ay maaaring umusbong at ang pagmamahalan ay maaaring maging kanilang ilaw, kahit na ang panganib ay nakatago lamang sa mga anino. Ang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng iisang kandila, ay nagsilbing panunumpa. Hindi man direktang binitiwan ang mga salita, ngunit ang mga tingin, ang bahagyang pagdampi ng mga kamay, at ang pagbabahagi ng pinakaloob na takot ang nagbigkis kila Ligaya at Gabriel. Ang amin ni Gabriel ng kanyang pangamba, at ang pagkakita ni Ligaya sa kahinaan sa likod ng maskaran ng isang malakas na alkantara, ay nagpalalim sa kanilang koneksyon ng higit pa sa inaasahan. Ngunit ang bagong silang na pagtitiwala ay may kaakibat na malaking responsibilidad, ang tuklasin ang katotohanan. Kinabukasan, dala ni Ligaya ang bigat ng pagtuklas at pangako. Ang journal ni Ilara, na nakatago sa likod ng kabinet, ay naging sentro ng kanyang mundo. Sa tuwing natutulog na ang kambal at abala na ang mga kasambahay sa kanilang gawain, dahang sinisiyasat ni Ligaya ang mga pahina ng lumang aklat. Ang bawat pahina ay nagbubukas ng isang bagong piraso, ang puso, isang sulyap sa buhay ng isang babaeng namatay ng trahedya. Ang sulat, kamay ni Ilara, ay nanginginig sa ilang bahagi, ngunit malinaw sa iba. Pinasa ni Ligaya ang mga entry tungkol sa mga pinansyal na transaksyon ng Alcantara Group na tila hindi malinis. May mga kumpanyang shell na biglang lumitaw, mga malalaking halaga ng pera na inilipat ng walang malinaw na paliwanag, at mga kontratang pinirmahan na tila pabor sa mga kumpanyang may malabong pagmamay-ari. Nakita ni Ligaya ang pangalan ni Doña Estrella na madalas na lumalabas sa tabi ng mga transaksyong ito. Laging may bahid ng pagdududa ang bawat salita ni Ilara. Abril 206, naglakas, luma kong tanungin si Estrella tungkol sa Project Emerald. Bakit kailangan nating bilhin ang lupain ngayon sa napakataas na halaga? Kung sa pagtatasal ng ating sariling tiyan ay hindi naman ganun kalaki ang potensyal. Ang kanyang ngiti ay nagyelo. Mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, may nagmamanula. Mayo 206,
may nakita akong mga lumang folder sa opisina ni Gabriel. Tungatala ng mga negosyante na dating kalaban ng pamilya Alcantara. Ngayon, ay tila katuwang ni Estrella. Isang particular na pangalan, si Ati Ramirez, ay paulit-ulit na lumalabas. May koneksyon siya sa isang kumpanya sa labas ng bansa. Ang pakiramdam ko ay lalong lumalala. Hindi ito basta negosyo. Ito ay isang bagay na mas madilin. Ang huling mga entry ay puno ng matinding takot. Pinanggit ni Elara ang mga tawag sa telepono mula sa mga hindi kilalang numero. Ang pakiramdam na sinusundan siya at ang mga babala na ihinto ang kanyang pag-uusisa. Hulyo 206. Hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Kahit ang mga taong malapit sa akin, pakiramdam ko ay napapasok na. Sinabi ko kay Gabriel ang aking mga pagdududa, ngunit abala siya sa kanyang mga proyekto. Ayaw niyang maniwala. O baka hindi niya lang kayang tanggapin. Ang nakikinig ay lalong bumibigat sa paligid ko. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at ang mga handang gawin, ang lahat, para makuha ito. Pakiramdam ko, sila ay darating para sa akin. Ang huling pahina ay may isang salita lamang, malabong isinulat. Tila sa huling hininga, patawad. Umaba ang journal mula sa nanginginig na mga kamay ni Ligaya. Ang dibdib niya ay masikip. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Elara. Ito ay pagpatay. At ang iisang tao na maaring responsable, batay sa mga pahiwatig, ay si Doña Estrella. Ang lahat ng mga aksidente na nangyari sa kanya at sa kambal ay may bagong kahulugan. Ngunit ang pagiging malapit sa katotohanan ay may kaakibat na panganib. Minsan, nakita ni Ligaya ang matalim na sulyap ni Mang Tomas, ang bagong butler, na sumusunod sa kanya sa paligid ng mansyon. Isang hapon, habang pauwi mula sa pamilihan sa Tagaytay, narating niya ang isang liblib na bahagi ng daan kung saan biglang bumagal ang isang itim na van. Umukas ang bintana at isang mukha ng estranghero na may malamig na ngiti ang nagpakita. Walang salita, ngunit inihagis nito sa kanyang paanan ang isang papel. Isang larawan ng kambal na masayang naglalaro sa hardin at sa likod nito nakasulat, "Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo." Mayroong mga matang nakamasid sa lahat ng iyong mahal. Napigil ang hininga ni Ligaya. Sumakay siya agad sa jeepney. Ang puso ay kumakabob. Hindi ito isang ordinaryong banta. Ito ay direktang pagbabanta sa buhay ng mga bata. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating isang linggo. Isinaman ni Gabriel ang kambal at si Ligaya sa isang piknik sa isang malawak na bukirin sa labas ng Tagaytay. Habang masayang naglalaro ang mga bata sa malawak na damuhan, abala si Ligaya sa paghahanda ng kanilang pagkain. Biglang narinig niya ang sigaw ni Tio. Lumingon siya at nakita niya si Belle na tumatakbo patungo sa isang lumang balon na may sirang takip. Hindi niya alam kung paano siya nakalapit doon. Sa isang iglap, nawala si Belle sa kanyang paningin. "Belle!" sigaw ni Ligaya. Agad siyang tumakbo. Ang puso ay halos lumabas sa dibdib. Nakita niya ang isang bahagyang butas sa silang takip ng balon. Walang pag-aalilangan. Kumapang siya at nakita si Belle na nakasabit sa isang lumang lubid sa loob, umiiyak. Kung nahulog siya, siguradong malalim ang kanyang babagsakan. Walang pag-iisip. Sinisikap ni Ligaya na iangat ang bata. Gamit ang lahat ng kanyang lakas at sa tulong ng isang matibay na sanga na kanyang nahagit, nagawa niyang maihon si Belle
na nanginginig at umiiyak. Nang dumating si Gabriel, hiningal. Nakita niya si Ligaya na yakap. Yakap si Belle, ang dalawa ay umiiyak. Ipinaliwanag ni Ligaya ang nangyari. Paano siya nakalapit doon? Sir Gabriel, ang balon ay dapat malayo sa kinaroroonan nila. Napansin din niya ang kakaibang pagkakabukas ng takip. Tila sadyang inalis. Ang pangyayaring iyon ay nagpatingkad sa pagdududa ni Gabriel. Ang kanyang mga mata, na dati nababalot ng kalungkutan, ay ngayon ay puno ng matinding aalala at galit. Nagpatawag siya ng investigasyon sa seguridad ng bukirin. Ngunit alam niya sa kalooban niya na ito ay higit pa sa simpleng aksidente. Kaya mo bang ipakita sa akin muli ang journal, Ligaya? Anong ni Gabriel ng gabing iyon? Matapos niyang masiguro na ligtas ang kamal at mahimbing ng natutulog. Dahang inilabas ni Ligaya ang journal, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa alaala ng balon. Habang binabasa ni Gabriel ang mga salita ni Ilara, bawat entry ay parang saksak sa kanyang puso. Ang mga pahiwatig ni Ilara, ang kanyang takot, ang pangalan ni Doña Estrella na paulit-ulit na lumalabas. Nagsimulang magkonekta ang mga alaala sa kanyang isip, ang mga huling buwan ni Ilara, na tila malihin at balisa ang kanyang biglaang pag-uwi mula sa isang business trip bago siya namatay, at ang kakaibang pagmamadali ni Doña Estrella na tapusin ang investigasyon sa pagkamatay ni Ilara na sinasabing isang simpleng aksidente sa sasakyan. Hindi ito simpleng aksidente, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Paano kung naging ganoon ka, Bulad? Hindi po ito ang oras para sisihin ang sarili, Sir Gabriel, sabi ni Ligaya. Ang kanyang kamay ay dahang dumampi sa balikat ni Gabriel. Ngayon, kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Lola Aurora, na tila naglalakad sa mga anino. Ang isang payat na sinulid, Gabriel, ay maaaring bumuklat sa isang komplikadong hinabing tapiserya. Anya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa journal sa nisa. Ang iyong ina ay matalino. Ngunit ang kanyang ambisyon ay nagpabulag sa kanya sa mga batas ng tao at Diyos. Matagal na akong naghihintay ng sandali na may isang maglalakas loob na tumingin sa likod ng ninagkimlang na yan. Ang mga salita ni Lola Aurora ay nagsilbing huling piraso ng kumpirmasyon na kailangan ni Gabriel. Nagtiwala siya kay Ligaya ng buo. Ang kanyang sariling lola, na laging misteryoso at matalino, ay alam na ang lahat. Tutulungan kitang tuklasin ito, Ligaya. Sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay matatag. Para kay Ilara at para sa ating mga anak. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang lihim na investigasyon. Inamit ni Ligaya ang kanyang kaalaman sa mansyon, sa mga kasambahay, at sa mga nakatagong sulok. Siya ang mata at taing nasa loob. Si Gabriel naman, sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang CEO, ay lihim na naghukay sa mga lumang financial records ng Alcantara Group. Inilabas niya ang mga lumang ulat ng pulisya tungkol sa pagkamatay ni Ilara, na dati itinabi lamang. Natuklasan nila ang maraming butas at kontradiksyon. Ang ulat ng pulisya ay tila minadali at ang mga testigo ay nagbigay ng mga pahayag na nagkakasalungatan. Ang mga numero sa financial reports ay hindi tumutugma sa mga opisyal na audit. May mga malalaking halaga ng pera na nawawala at ang mga kumpanya ni Ate Lanmeres
ay laging kasangkot. Nalaman nila na ang net worth ni Doña Estrella ay mas malawak kaysa sa kanilang inakala. Hindi lang ito sa loob ng mansyon, kundi pati na rin sa labas. May mga kontak siya sa pulisya, sa mga abogado at maging sa ilang opisyales ng gobyerno na pinakita sa mga lumang listahan ng donasyon at favors na natagpuan ni Gabriel. Isang gabi, habang abala si Gabriel sa kanyang opisina at si Ligaya naman ay naghahanap ng mga kopya ng lumang kontrata sa mga storage room sa ilalim ng mansyon, natagpuan ni Ligaya ang isang lihim na compartment sa likod ng isang lumang kabinet ng alak. Dito, nakatago ang isang serye ng mga sobre. Ang laman ng isa ay isang nakasulat na kasunduan na may pirma ni Doña Estrella at ni Ate Cameras na nagsasaad ng paglilipat ng malaking porsyento ng shares ng Alcantara Group sa isang offshore company na magaganap kung sakaling mawala ang mga direktang tagapagmana. Ang dibdib ni Ligaya ay nanlamig. Ang mga direktang tagapagmana ay sina Gabriel at ang kambal. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang balak na paslangin ng buong pamilya Alcantara. Ito ang tunay na halimaw sa likod ng kinakimtlang. Ang kanilang investigasyon ay hindi lamang para sa hustisya para kay Ilara, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng kanilang mahal. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang panganib ay nakatago sa bawat anino. Ang pagkadiskubre sa lihim na kasunduan sa likod ng lumang kabinet ng alak ay isang malamig na hampas sa katotohanan. Ang mga salitang kung sakaling mawala ang mga direktang tagapagmana ay umalinaw sa isipan ni Ligaya at Gabriel, parang isang paalala ng kadilimang nakabalot sa pamilya Alcantara. Hindi na ito simpleng pagnanakaw ng yaman o pagtatago ng krimen, ito ay isang balak na pumatay na nagpapalabas ng tunay na halimaw sa likod ng mapagpanggap ng ngiti ni Doña Estrella. Hindi na natin pwedeng hintayin pa. Bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit na pinipigil. Hindi na tayo ligtas dito, Ligaya. Ang mga bata, ang kanyang mga mata ay nagpapaikot, ikot sa mga salita sa dokumento na tila naghahanap ng anumang butas, anumang palusot. Ngunit wala. Malinaw ang banta. Sir Gabriel, sagot ni Ligaya, matibay ang kanyang boses, kahit pa ang kanyang puso ay kumakabog. May sapat na tayong ebidensya para malaman kung ano ang nangyari kay Ma'am Ilara. At ngayon, para protektahan ng mga bata, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dokumento, parang proteksyon sa katotohanang tangan nila. Ngunit ang katotohanan iyon ay mayroon ding kakampi si Doña Estrella. Nararamdaman ng matandang Diladaga, Alcantara, na nagiging masyadong mausi sa sina Ligaya at Gabriel. Ang kakaibang katahimikan sa mansyon, ang mga lihim na pagpupulong nina Gabriel at Ligaya, at ang kakaibang sulyap ni Lola Aurora, ay lahat ng palatandaan sa kanya na may nagbabanta sa kanyang imperyo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kapangyarihan at pagmamay-ari, ay ngayon ay nagniningning sa desperasyon at galit. Hindi siya papayag na isang simpleng kasambahay at isang nalulugmok na anak ang magwawasak sa kanyang pinaghirapan. Ilang araw ang lumipas, dumating ng formal na paghamon. Sa isang nagmamagaling pagpupurong ng mga abogado ng pamilya at ilang board members, formal na inakusahan ni Doña Estrella si Gabriel ng mental instability at incapacity to care for his children kasunod ng pagkamatay ni Ilara. Ipinipinta niya ang larawan ni Gabriel bilang isang ama na hindi na makakapagbigay ng sapat na proteksyon sa kanyang mga anak dahil sa kanyang kalungkutan at dahil sa mga aksidente na nangyari sa mga bata. Ang insidente sa balon ay binanggit, sadyang pinalalaki ang kapabayaan ni Gabriel at sinisisi si Ligaya na hindi raw naging responsable.
naghain siya ng petisyon sa korte upang siya ang maging legal na tagapag-alala ng kambal at kontrolin ang Alcantara Group sa ilalim ng temporary management para sa kapakanan ng mga menor de edad na tagapagmana. Ginagamit niya ang mga bata laban sa atin, sabi ni Gabriel, ang kanyang kamao ay nakakuyon. At ako ang target niya para maalis niya ang lahat ng hadlang sa kanyang daan. Ngunit hindi pa rito natatapos ang plano ni Doña Estrella. Alam niyang kailangan niyang tanggalin si Ligaya na itinuturing niyang pangunahing banta. Isang gabi, habang naglalakad si Ligaya sa hallway, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Umalis ka. Hindi ka nabibilang dito. Sa loob ng 24 oras, mawala ka. May mawawala sayo. May kasamang video clip ng kambal na naglalaro sa hardin, malinaw na kinunan mula sa loob ng mansyon. Kinabukasan, isang pangyayari ang nagpasidi sa takot. Isang matandang baso na naglalaman ng mamahaling bino ay natagpo ang basag sa silid, kainan. Ibinintang ito kay Ligaya. Napakamahal niyan, Ligaya, sabi ni Doña Estrella na may ngiti sa labi. Isang pamana ng pamilya. 1,000 piso ang halaga. Sayang, hindi ka magaling mag-ingat. Ngunit ang tunay na laro ay mas madilim pa. Sa susunod na araw, habang papalabas ang mga bata para sa kanilang regular na playdate sa club, nagkaroon ng commotion. Nang inihahanda ni Ligaya ang mga bata sa sasakyan, bigla na lang umpisang umiyak si Belle na tila hinila ang kanyang kamay. Isang itim na van ang mabilis na dumaan at isang mabilis na paghila ang naramdaman. Pero dahil mahigpit ang hawak ni Ligaya kay Belle, hindi ito natulol. Ngunit may naiwan, isang maliit na bracelet na may pangalan ni Belle na dati suot niya ay natagpuang nakakala sa lupa sa tabi ng sasakyan. Nagkaroon ng mga saksing nakakita sa van at ang nagulat na mga bata. Sana ay naging mas maingat ka, Ligaya, sabi ni Doña Estrella na sadyang lumabas upang magtanong. Muntik nang mawala ang apo ko. May isang hindi nakikitang sulyap ng tagumpay sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang bibig ay nagpapanggap na aalala. Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang stage kidnapping attempted na idinisenyo upang pahinain ang loob ni Gabriel at gawing masama si Ligaya sa mata ng lahat. Ang layunin, para makakuha ng legal na batayan si Doña Estrella upang kunin ang pangangalaga sa mga bata at tuluyang maalis si Ligaya sa buhay nila. Ngunit ang mabilis na reaksyon ni Ligaya ang sumira sa perpektong plano niya. Lingid sa kaalaman ni Doña Estrella, matagal nang nakahanda si Lola Aurora para sa sandaling ito. Ang matandang ginang na laging nakaupo sa kanyang silya, tila tahimik na nagmamasid, ay nakita ang lahat. Ang kanyang matalin na isip ay matagal nang nakakita sa tunay na kulay ni Doña Estrella. Alam niya na ang matinding ambisyon ng kanyang manugang ay magdadala sa kanya sa pinakamadilim na landas. Nang gabing iyon, matapos masiguro na natutulog na ang mga bata, ipinatawag ni Lola Aurora si Ligaya at Gabriel sa kanyang silid. Ang silid ay puno ng mga lumang libro, mga larawan, at ang amoy ng pinatuyong bulaklak. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong kakaibang pag-asa. Ang tinikim ay hindi lamang para sa kayamanan, mga anak ko, simulang wika ni Lola Aurora. Ang kanyang tinig ay payapa, ngunit puno ng awtoridad. Ito ay isang sumpa na bumabalot sa pamilya Alcantara na nagsimula pa bago pa man kayo ipanganak, Gabriel.
Ibinaba ni Lola Aurora ang isang seri ng mga lumang kahon. Ang laman nito ay mga dokumentong nakatago sa loob ng mga dekada, mga lumang diary, mga liham, at mga financial ledgers na may sello ng Alcantara Group. Ang aking anak, ang iyong ama, Gabriel, patuloy ni Lola Aurora, ang kanyang mga mata ay lumuluha, ay hindi namatay sa simpleng atake sa puso. Tulad ni Ilara, nakita rin niya ang katiwalian sa loob ng kumpanya. At ang nagtulak sa kanyang libingan ay ang parehong kamay na kumikilos ngayon. Ang isang lumang diary na may detalyadong sulat, kamay ay inihain sa mesa. Ang bawat pahina ay naglalahad ng mga pahiwatig, mga pagdududa, at mga lihim na pagpupulong ng ama ni Gabriel upang ilantad ang mga illegal na transaksyon na kinasasangkutan ni Doña Estrella at ni Ate Laniles. Mayroon ding mga resibo ng mga malalaking halaga ng pera na inilipas sa isang offshore account sa mga araw bago ang kanyang kamatayan. Ito ang mga ebidensya na pinili kong itago, sabi ni Lola Aurora, hanggang sa dumating ang tamang panahon, hanggang sa mayroong isang sapat na matapang at dalisay ang puso para makita ang katotohanan. Tumingin siya kay Ligaya na may ngiti ng pagkilala. Naramdaman ko na ikaw ang sagot sa matagal ng panalangin ng pamilya Alcantara, Ligaya. Ikaw ang liwanag na magtataboy sa dilim na ito. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilika ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ibinigay din ni Lola Aurora ang mga impormasyon tungkol sa network ni Doña Estrella, ang mga opisyales, ang gobyerno na kanyang binayaran, ang mga pulis na kanyang binulag, at ang mga togs na kanyang ginagamit. Mayroon din siyang listahan ng mga empleyado sa Alcantara Group na tapat pa rin sa kanya, na handang tumulong. Mayroon akong ilang mga tao na matagal nang naghihintay na makita ang hustisya, paliwanag ni Lola Aurora. Sila ay mga taong minsan nang tinulungan ng iyong ama, Gabriel. Sila ang magiging mata at tena natin sa labas. Ang pagkakabunyag ni Lola Aurora ay nagpaliwanag sa lahat. Hindi siya basta isang matandang ginang, siya ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan at karunungan ng pamilya Alcantara na matagal nang naghahanda para sa laban na ito. Si Gabriel, na nakikinig sa bawat salita, ay nahaharap sa isang napakabigat na desisyon. Ngayon, na mayroon silang sapat na ebidensya, maaari silang magtiwala sa batas. Ngunit ang batas ay mabagal at ang buhay ng kanyang mga anak ay nanganganib na. Kung susundin nila ang legal na proseso, maaaring may pagkakataong makatakas si Doña Estrella o makapinsala pa sa mga bata. Ang kanyang puso, na pinapatibay ng pagmamahal niya kay Ligaya at sa kambal, ay pumili ng mas mapanganib na landas. Kailangan nating kumilos ngayon, sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng determinasyon. Hindi ko papayagan na mangyari pa ang isa pang trahedya sa pamilyang ito. Hindi ko hahayaang saktan pa niya ang mga anak ko. Niyakap ni Ligala si Gabriel. Ang kanyang pagmamahal ay nagbigay lakas sa kanya. Ang pagmamahal nila sa isa't isa at ang pagmamahal nila sa mga bata ang naging gasolina sa kanilang tapang. Kasama si Lola Aurora, binalangkas nila ang isang matapang at peligrosong plano. Hindi lang nila ilalantad si Doña Estrella, kundi tatambangan din nila ang kanyang mga balak. Gagamitin nila ang sariling laro ni Doña Estrella laban sa kanya. Ang staged kidnapping ay magiging tunay na pagkakataon upang hulihin si Doña Estrella sa akto. Hindi na tayo magtatago sa likod ng manikim lang na yan, sabi ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa tapang. Ihahayag natin ang lahat. Ang mga anino ng gabi ay lumalin at ang mansyon
ng Alcantara ay naging isang senaryo para sa isang laban na magdedetermina sa kinabukasan ng isang pamilya. Ang pagmamahal, katotohanan, at tapang ang tanging sandata ni Ligaya at Gabriel laban sa isang kaaway na handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Ang oras ay umuusad at ang laban para sa kanilang mga mahal ay malapit nang magsimula. Ang madilim na gabi sa mansyon ng Alcantara ay hindi naghatid ng kapayapaan. Bagkus, ito ay nagbigay daan sa huling yugto ng isang digmaan na matagal nang nakakubli. Sina Gabriel at Ligaya, kasama si Lola, Aurora, ay nagpulong sa tahimik na silid ng matandang ginang. Ang bawat salita ay may bigat ng mga buhay na nakataya. Ang mga dokumento, tala-arawan, at ledger na ibinunyag ni Lola Aurora ay nagtinta ng isang malinaw, ngunit nakakapanindig, malahibong larawan. Ang nanikim kang na sinasabi ni Ilara, simula ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay naniningning sa bagong pag-unawa, ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa mga kasinungalingan, sa mga krimen na tinatakpan ng pagpapakitang tao at kapangyarihan. Gamit ng mga pahiwatig mula sa lumang diary ni Ilara at ang mga gabay ni Lola, Aurora, muling bumalik si Ligaya sa silid ng yumaong asawa ni Gabriel. Sa ilalim ng bintana, kung saan laging nakasabit ang isang makapal na kurtinang pinalamutian ng mga maliliit na kristal na tila brilyante, isang pamana mula sa ina ni Ilara na minsan niyang sinabi kay Ligaya na nagkukubli ng mga pangarap at mga lihim doon na tagpuan ni Ligaya ang huling tiraso ng palaisitan. Sa isang lihim na bulsa, sa likod ng tilang yon, nakatago ang isang maliit na USB drive at isang maikling sulat. Ito pala ang ibig sabihin ng nanikim-kong. Bulong ni Ligaya, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang USB. Ito ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang tagapagkubi ng katotohanan. Ang USB drive ay naglalaman ng mga audio recording at mga scanning na dokumento. Narito ang boses ni Ilara, nanginginig sa takot na nagdedetalye ng kanyang mga natuklasan, ang paglilipat ng mga malalaking pondo mula sa Alcantara Group patungo sa offshore accounts sa pangunguna ni Doña Estrella at ang kanyang co-conspirator, si Ate Laniles. Ang mga transaksyon ay idinadaan sa mga kumpanyang pag-aali ng mga dumay corporations na itinatag ni Ate Laniles. Ito rin ang naging dahilan ng pagkakadiskubre ng ama ni Gabriel sa katiwalian bago siya inatake sa puso. Nalaman ni Ilara na ang pagkamatay ng iyong ama, Gabriel, ay hindi aksidente. Paliwanag ni Ligaya, siya ay masyadong malapit sa katotohanan. At nang malaman din ni Ilara ang lahat, sinubukan nilang patahimikin siya. Ang sulat na isinulat ni Ilara ilang araw bago ang kanyang kamatayan ay isang paalan at isang huling pagsisikap na ilantad ang krimen. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay huli na para sa akin. Nakasulat doon. Naglalagay sila ng lason sa aking pagkain. Hindi aksidente ang lahat. Gusto nilang kontrolin ang lahat. Ang kumpanya, ang mga bata, ang buong pamilya. Pantayan mo ang iyong mga anak, Gabriel. Ang pinakamadilim na halimaw ay nakatago sa likod ng pinakamagandang ngiti. Ito ang kumpirmasyon ng lahat ng kanilang hinala, ang patunay ng masasamang gawa ni Doña Estrella at ni Ate Laniles. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtuklas, hindi nagpapatalo si Doña Estrella. Ang biglang paghupa ng kanyang plano sa stage kidnapping ay nagtulak sa kanya sa gilid ng pagkabaliw. Alam niyang may alam sina Ligaya at Gabriel. Ang matalim na titig ni Lola, Aurora,
sa kanya sa mga nakaraang araw ay nagpapatunay na mayroon siyang kalaban na hindi niya kayang maliitin. Hindi ko hahayaang sirain ng isang kasambahay at ng aking nalulumok na manugang ang lahat ng pinaghirapan ko, pulong niya sa sarili. Habang nakatingin sa larawan ng kambal, ang kanilang mga mukha na dati dahilan ng kanyang pagnanasa sa kapangyarihan ay ngayon ay naging mitsa ng kanyang huling pinakamadilim na plano. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa mansyon. Isang tawag mula sa paaralan ng kambal. Hindi po namin mahanap si Natio, Ma'am Ligaya. Iniwan po siya ng naghatid at nang bumalik ay wala na po. Ang dugo ni Ligaya ay nananig. Ito na nga. Hindi na ito isang pakana, ito ay totoo. Kaagad na lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay putla. Saan? Si Belle? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Nasa sasakyan kasama ng driver, Sir Gabriel. Sagot ng isang katulong, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Inihanda ko na po si Melio. Pero, bago pa matapos ang katulong, may narinig silang sigaw mula sa garahe. Belle! Nagmadali sina Gabriel at Ligaya. Nakita nila si Doña Estrella, nagpapanggap na nag-aalala, habang hawak ang kamay ni Belle na nanginginig. Sa di kalayuan, isang itim na van na may pamilyar na tatak ng mga kidnappers na nakita sa mga balita ay humaharurot palayo. Sa isang sulyap, kita ni Ligaya ang pamilyar na figura ng isa sa mga trolls ni Doña Estrella sa loob ng van at isang anino sa passenger seat na mukhang si Ate Paneles. Kinuha nila si Matthew, nawawala si Matthew, kinidnap si Matthew, sigaw ni Doña Estrella, na parang biktima, habang patuloy na hawak si Belle na mahigpit. Gabriel, ito ay kagagawa ng kasambahay mong iyan. Hindi niya kayang protektahan ng mga bata. Kailangan kong iligtas ang apo ko. Ito ay isang desperadong kilos. Pinaghiwalay niya ang kambal, kinuha ang isa, at iniwan ang isa upang gumawa ng gulo, at sisihin si Liga. Ang plano niya ay dalhin si Matthew sa isang itinatagong lugar, habang sasaluhin niya si Belle upang ipakita ang kanyang pagiging tagapagligtas at makakuha ng ganap na kontrol sa mga barona. Hindi! Sigaw ni Ligaya, ang kanyang puso ay nabibiyak sa takot, ngunit ang kanyang isip ay mabilis na iisip. Doña Estrella, huwag kang magpanggap. Alam namin ang lahat. Walang alam ang kasambahay mong iyan. Sigaw ni Doña Estrella. Galit na galit. Huwag kang maniwala sa kanya. Gabriel, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Dalhin mo si Belle sa loob. Kukunin ko si Matthew, ngunit hindi na sumunod si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalin at ang kanyang titig ay nakatuon kay Doña Estrella. Hindi na, nanay. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Alam ko na ang totoo. Ibalik mo ang anak ko. Kasabay nito, dumating si Lola Aurora, kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Hindi ka na makakatakas, Estrella, sabi ni Lola Aurora, ang kanyang boses ay naghahatid ng tunay na kapangyarihan. Ang lahat ng iyong mga kasinungalingan ay natuklasan na. Natigilan si Doña Estrella. Ang kanyang mga mata ay nagpaling, naghahanap ng paraan upang makatakas. Nakita niya ang isang driver na papalabas mula sa mansyon. Umalis na tayo. Ngayon na, sigaw niya. Hinawakan niya si Belle at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit mabilis si Ligaya. Sa isang iglap, inilabas niya ang isang maliit na pamaypay na laging dala niya at itinapon ito patungo sa paa ni Doña Estrella. Natapilok ang matanda at nabitawan si Belle.
Kaagad na sinalo ni Ligaya ang bata. Gabriel, habulin mo ang gun. Naroon si Mateo, sigaw ni Ligaya, habang niyakap si Dal. Tuwakbo si Gabriel, patungo sa kanyang sasakyan, ngunit bago pa siya makasakay, hinarangan siya ng isa sa mga thugs ni Doña Estela. Sumiklab ang isang maikling labanan. Si Gabriel, na may galit na pinitigilan, ay mabilis na nakipaglaban. Ang kanyang instincts bilang ama ang nagtulak sa kanya. Tinulungan siya ng mga tauhan ni Lola Aurora na neutralisahin ang thug. Ligaya, bantayan mo si Del, sigaw ni Gabriel, habang sumasakay sa kanyang kotse. Hahabulin ko sila. Hindi ka mag-isa. Gabriel, sigaw ni Ligaya. Lola Aurora, mayroon ka bang sasakyan na malapit dito na pwedeng gamitin? Tumango si Lola Aurora. Mayroong isang sasakyan sa likod ng bahay, Ligaya. Ang lumang sulko. Gamitin mo. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na naisip ni Ligaya ang plano. Hindi niya kayang iwan si Belle, pero hindi rin niya kayang hayaang mag-isa si Gabriel. Belle, manatili ka kay Lola Aurora. Ligtas ka sa kanya. Pabalik ako, kasama si Mateo. Hinalikan ni Ligaya si Belle at ibinigay ito kay Lola Aurora na matibay na niyakap ang kanyang apo. Maging maingat ka, Ligaya, sabi ni Lola Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nasa iyo ang lahat ng lakas ng Alcantara. Sumakay si Ligaya sa lumang sul ni Lola Aurora. Ito ay hindi kasing bilis ng sasakyan ni Gabriel, ngunit matibay ito at pamilyar siya sa mga paikot-ikot na daan ng Tagaytay. Ang kanyang mga kasanayan bilang probinsyana ay magagamit niya ngayon. Nagsimula ang isang nakakapangilabot na habulan sa mga kurbadang kalsada ng Tagaytay. Si Gabriel, sa kanyang mabilis na sports car, ay humahabol sa itim na van. Si Ligaya, sa lumang suli, ay sumusunod sa likod niya, gamit ang kanyang kaalaman sa mga shortcut at ang kanyang matalas na mata. Ang van ay nagmamaneho ng mabilis, halos mawala ng kontrol sa bawat liko. Mateo, kapit ka lang, anak. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Ligaya naman, ginagamit ng kanyang talino. Alam niyang may kalsada sa kabila ng isang liblib na gubat na aabala sa van. Nagdesisyon siyang ipiskang kanyang sarili. Kumaliwa siya sa isang madilim at masukal na kalsada na puno ng mga sanga at bato na umaasa na makalamang sa van. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang van na sa pilitang bumagal dahil sa masikip na daan. Nakita niya rin ang sasakyan ni Gabriel na unting nakakalapit. Tumalon si Ligaya mula sa kanyang sasakyan na hindi nagaanong alintana ang panganin. Mateo, sigaw ni Ligaya habang papalapit sa van. Nakita ni Ate Ramirez si Ligaya at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Siya na naman, tapusin na natin ito, sigaw niya sa mga thugs. Pinuksan ng isang thug ang likod ng van. Nakita ni Ligaya si Mateo, umiiyak at nakatali ang mga kamay. Bago pa siya makalapit, isang thug ang humarang sa kanya. Sumiklab ang isang pisikal na labanan. Si Ligaya, na dati isang mapagpakumbabang kasambahay, ay naglabas ng lakas at tapang na hindi niya alam na meron siya. Sa bawat suntok at sipa, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Ang tanging nasa isip ay iligtas si Mateo. Naalala niya ang mga aral ng kanyang ama sa pagtatanggol sa sarili. Kinanit niya ang kanyang mabilis na reflexes at ang kanyang kaalaman sa kapaligiran. Samantala, inarangan ni Gabriel ang gun sa harap. Pumaba siya at kinonfronta si Ate Ramirez na papalabas din.
Ibalik mo ang anak ko, Ramirez. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi, Gabriel, sagot ni ate Ramirez habang naglabas ng kutsilyo. Sisiguraduhin kung wala kang matitira. Ang Alcantara Group ay sa akin na. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Gabriel at ate Ramirez. Ang bawat sundok ay may bigat ng galit at pagnanais na ipagtanggol ang pamilya. Hindi nad. Atubili si Gabriel. Sa sandaling iyon, hindi siya isang negosyante. Siya ay isang ama na lumalaban para sa buhay ng kanyang anak. Nakita ni Ligaya na papalapit ang isa pang tube kay Mateo na nakatakdang ilipat ng bata sa isa pang sasakyan. Isang malakas na hampas ang tinamaan niya sa ulo ng kalaban. Tumumba ang tube. Dali siyang lumapit kay Mateo at kinawala ang mga tali nito. Mamagayang, iyak ni Mateo habang yumakap kay Ligaya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa likod ng isa sa mga puno, lumabas si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. May hawak siyang baril. Pitawan mo ang apo ko, kasambahay, sigaw ni Doña Estrella. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng tunay na kabaliwan. Kung hindi ka susunod, pareho kayong mamamatay. Niyakap ni Ligaya si Mateo, pinoprotektahan ng bata ganit ang kanyang katawan. Walang takot sa kanyang mga mata, kundi purong determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari yan, Doña Estrella, sabi ni Ligaya. Tapos na ang laro mo. Sa isang iglap, habang nakatutok ang baril kay Ligaya at Mateo, may narinig silang mga sirena. Ang mga pulis na pinadala ni Lola Aurora ay dumating sa tamang oras. Nagpaling si Doña Estrella at sa pagkakataong iyon, mabilis na kumilos si Gabriel. Isang mabilis na takbo, isang mataling na sipa, at nawala sa kamay ni Doña Estrella ang baril. Inawakan siya ng mga pulis. Nakita ni Doña Estrella ang kanyang imperyo na bumabagsak. Ang kanyang mga mata, na puno ng galit, ay nakatingin sina, Gabriel at Ligaya. Hindi pagtapos ito, babalik ako, sigaw niya, habang kinakalagkad. Si ate Ramirez, na napuruhan sa laban kay Gabriel, ay hinuli rin ng mga pulis. Ang mga kus ay sumuko. Niyakap ni Gabriel si Ligaya at Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Ligaya. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Sa kanilang lahat. Si Mateo, na nanginginig pa rin sa takot, ay mahigpit na yumakap sa kanyang ama at Ligaya. Ang paghahanap sa kanya ay nagtapos na, ngunit ang mga takot na idinulot ng pangyayaring iyon ay iiwan ng malalim na peklat sa kanyang puso. Ang mga ilaw ng pulisya ay nagliwanag sa masukal na gubat. Ang mga sirena ay umaalingaw-maw. Ang bituin na chimneng ay tuluyang nabuksan. Inilalantad ng lahat ang kasamaan at kasinungalingan sa likod nito. Ang pamilya Alcantara ay nasagit, ngunit sa napakalaking halaga ng sakit at trauma. Ngayon, ang pagpapagaling na lamang ang tanging daan. Ang mga sirena ng pulisya ay dahang lumayo, nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan sa liblib na bahagi ng Tagaytay, kung saan nagwakas ang mahabang bangungot. Si Doña Estrella, kasama si ate Ramirez, ay dinala sa presinto. Ang kanilang mga boses ay nagngingit-ngit sa pagkadismaya at pagbabanta. Ngunit walang saysay. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho na, kasama ng paglubog ng araw na saksi sa kanilang mga krimen. Pumalik sina Gabriel, Ligaya, at Mateo sa mansyon, kasama si Lola Aurora at si Belle, na naghihintay.
Ang muling pagsasama, sama ng pamilya, ay puno ng luhang halong takot, at matinding pagmamahal. Iyakap ni Gabriel ang kanyang mga anak na parang huling pagkakataon, habang si Ligaya ay tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanunukso sa muling pagsasama, sama ng magkakapatid. Ang sumunod na mga araw at linggo ay naging isang buhawi ng mga kaganapan. Ang media ay nagkagulo. Ang mga headline ay umalingaw sa mga pahayagan at balita sa telebisyon. Ang lihim sa likod ng kurtinang may brilyante. Ang pagkabunyag ng kadiliman sa pamilya Alcantara. Katarungan para kay Elara at sa ama ni Gabriel. Ang bawat piraso ng ebidensya ang USB drive ni Elara, ang mga transaksyon sa offshore accounts na inilatag ni Lola Aurora. Ang mga testimonya ng mga tauhan ni Doña Estrella na sa wakas ay nagsalita, ay inilantad sa publiko. Ang kaso ng pagkamatay ni Elara ay muling binuksan at ang katotohanan ng pagkamatay ng ama ni Gabriel ay lumabas din na nagpakita na hindi ito atake sa puso, kundi sadyang pagpatay na pinlano ni Doña Estrella at ng kanyang mga kasabwat. Umagsak ang reputasyon ng Alcantara Group. Ang kanilang mga stocks ay bumaba. Ang kanilang pangalan ay nadungisan ng iskandalo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Gabriel ng buong katatagan. Sa isang emosyonal, ngunit prangka na press conference, ipinaliwanag niya ang buong katotohanan, humingi ng paumanhin sa publiko sa pangalan ng kanyang pamilya at nangako na itatama ang lahat ng mali. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Ligaya at si Lola Aurora. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng isang bagong lakas at pag-asa. Ang kanilang katapatan at tapang sa paghahanap ng katotohanan ay unting nagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa pamilya Alcantara, hindi bilang isang imperyo ng kadiliman, kundi bilang isang pamilyang handang humarap sa kanilang mga pagkakamali at lumaban para sa katarungan. Ngunit ang paggaling sa loob ng mansyon ay mas mabagal at mas masakit. Si Gabriel ay nagdalamhati sa pangalawang pagkakataon. Ang kirot ng pagtataksil ng kanyang inahan, ay mas matindi kaysa sa kirot ng pagkawala ni Elara. Napagtanto niya kung gaano siya naging bulag sa mga babala, kung paano niya hinayaan na mangibabaw ang kadiliman sa kanyang buhay. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay bumarot sa kanya, lalo na tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak. Bakit hindi ko nakita? Ligaya? Tanong niya isang gabi, habang nakaupo sila sa deranda. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay malamig. Paano ko hinayaan na mangyari ito sa aking pamilya, sa aking mga anak? Si Ligaya, na tahimik na pinagmamasdan ng mga bituin, ay humawak sa kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, Gabriel, malumanay niyang sabi. Ang kasamahan ay madalas na nagtatago sa pinakamagagandang maskara. Ang mahalaga ay ang ginawa mo nang makita mo ang katotohanan. Ipinagtanggol mo ang iyong pamilya. Ang kanyang mga salita ay tila balabal na bumabalot sa pighati ni Gabriel, nagbibigay ng init at pag-asa. Para sa kambal, mas mahirap ang paggaling. Si Mateo ay nagkaroon ng mga mangungot. Madalas ay nagigising sa gitna ng gabi na sumisigaw. Si Bel naman ay mas naging tahimik at malayo. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. Si Ligaya ang naging ilam nila. Sa bawat gabi, siya ang nagkukwento ng mga paboritong Tagalog na folk tales. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Siya ang nagluluto ng kanilang mga paboritong pagkain, naglalakad kasama sila sa hardin, at nagpapangiti sa kanila sa pamamagitan ng mga simpleng laro. Ang kanyang matatag na presensya ay unting nagpapanumalik ng kapayapaan sa puso ng mga bata. Sa mansyon,
Ang dating formal na kapaligiran ay unting napalitan ng isang mas mainit at mas malugod na tahanan, isang lugar kung saan ang pagmamahal ay malayang dumadalon. Habang nagpapagaling ang pamilya, lumalim ang pagmamahalan ni Ligaya at Gabriel. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang batay sa paghanga o pagkabighani, kundi sa isang matinding pagtitiwala at paggalang na nabuo sa gitna ng mga pagsubok. Nakita ni Gabriel sa Ligaya ang isang babaeng hindi lamang matapang, kundi may busilak na puso. Isang kaluluwang may kakayahang magpatawad at magbigay ng walang hanggang pagmamahal. Si Ligaya ay hindi lamang ang nagligtas sa kanyang mga anak, kundi ang nagligtas din sa kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng orchids ni Lola Aurora, ang mga bituin ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bulaklak. Si Gabriel ay lumuhod sa harap ni Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kanyang palanay may isang simpleng kahon ng velvet. Ligaya, simula niya, ang kanyang boses ay basag sa damdamin. Mula nang dumating ka sa aming buhay, dinala mo ang liwanag at pag-asa. Ipinagtanggol mo ang aking mga anak, tinulungan mo akong mahanap ang katotohanan, at tinuruan mo akong magmahal muli. Ikaw ang sentro ng pamilyang ito. Hindi ko kayang isipin ang isang hinaharap na wala ka sa tabi ko, sa tabi ng ating mga anak. Pinuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang singsing na may isang maliwanag na diamond. Ngunit ang disenyo nito ay hindi bongga, kundi eleganteng sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ligaya Flores, patuloy niya ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Papakasalan mo ba ako? Magiging asawa ko at ina ng aking mga anak sa harap ng Diyos at ng mundo? Si Ligaya ay nabigla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa buong hardin. Ito ang pangarap na hindi niya pinangarap kailanman, ang pamilyang hindi niya inakala na magiging kanya. Oh, Gabriel, oh, Anya, habang niyayakap siya. Ang kanilang mga puso ay nagsama, ang kanilang mga kaluluwa ay nagsama sa isang pangako ng pagmamahal na mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamaslan ni Lola Aurora ang eksena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ang napakaraming taon ng kadiliman at pagdurusa, ang kanyang pamilya ay natagpuan ang tunay na kapayapaan at pagmamahal. Ang bruna kinkang ay nabuksan na, at sa likod nito ay hindi lamang ang katotohanan ng kasamaan, kundi ang katotohanan din ng isang purong pag-ibig na kayang pagalingin ang lahat ng sugat. Kinabukasan, isang simpleng seremonya ang ginanap sa loob ng mansyon. Sa harap ng isang maliit na grupo ng mga mahal sa buhay kabilang ang mga tapat na tauhan na nanatili sa kanilang tabi, pinagmasdan ni Lola Aurora si Ligaya at Gabriel. Kinuha niya ang isang lumang kahon ng kahoy at binuksan ito. Sa loob ay isang napakagandang singsing na may isang makasaysayang diamond na nakaukit sa isang komplikadong disenyo. Ligaya, apo ko, malambing na sabi ni Lola Aurora, ito ang singsing ng aming angkan, ang singsing ng mga alkantara. Ito ay ipinapasa mula sa ina, sa kanyang piniling manugang, na may pusong puno ng lakas at pagmamahal. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi lamang bilang isang simbolo ng pagtanggap, kundi bilang isang pagpapal. Ikaw ang tunay na nagdala ng liwanag sa pamilyang ito. Ikaw ang puso ng aming tahanan. Inilagay ni Lola Aurora ang singsing sa daliri ni Ligaya
Ang mga luha ni Ligaya ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ito ay higit pa sa isang singsing. Ito ay ang formal na pagtanggap sa kanya sa isang pamilya na minsan ay puno ng lihi at pigati. Ngunit ngayon ay puno ng pag-asa. Ang buhay ng pamilya Alcantara ay nagsimula muli sa ilalim ng isang bagong araw. Si Ligaya, na minsan ay isang mapagpakumbabang kasambahay, ay naging ginang Ligaya Flores Alcantara, ang ilaw at lakas ng pamilya. Hindi lamang siya isang asawa o isang ina, kundi isang babaeng nagpapakita ng tunay na tapang, katapatan, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal. Si Gabriel at Ligaya ay nagsama-sama upang itayo ang kanilang hinaharap, batay sa pagtitiwala, pagmamahal, at ang aral na natutunan mula sa nagkimkang na ang katotohanan ay laging mananaig at ang pag-ibig ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ang mga peklat ng nakaraan ay nanatili, ngunit ang mga ito ay nagsilbing paalala ng kanilang paglalakbay at ng lakas na natagpuan nila sa isa't isa. Ang Alcantara Group ay muling bumangon, hindi lamang bilang isang imperyo ng negosyo, kundi bilang isang pamilyang simbolo ng pagbabago, pagpapagalin, at walang hanggang pag-asa.